Morning, mga kaalimang. So, for today's video nga, guys, ay meron akong driving lesson. Magdadrive na. Yes, magdadrive na ako, guys. Pero kailangan ko muna dumaan sa proseso. Kailangan ko muna ipasa, guys. Sobrang mahal ang driving test dito, Lord. Mahal ang driving test dito sa the Netherlands. So, hinihintay ko pa yung instructor ko kasi sila magpipick up sa akin dito. So, then ako na magdadrive. Pero wala talaga akong alam sa pagdadrive. Zero knowledge talaga ako. But good luck na lang talaga. But yun nga, guys, no? Yun nga, ang lesson ay 130 euro per lesson ako, guys. So, pumapatak siya ng almost 8,000. Yeah. Tapos, hindi ko alam. Kasi yung trial to, guys. Doon nila i-estimate kung ilang lesson ang kailangan ko. Kasi nga, wala akong knowledge pagdating sa drive. So, hindi ko pa alam kung paano magpreno. Ganyan. Ang alam ko lang, guys, magbike talaga. Pero kailangan ko kasi matuto na mag-drive. Dahil lumalaki na ang ating Disney princess. Kasi darating ang panahon na ayaw niya na maglakad. Mom, I want car. Can you please pick me up, Char? So, ayun. Kaya, kailangan ko na talaga mag-drive. Kasi nga, guys, kawawa kami mag-ina, no? Kapag umuulan, wala ang tatay. Buti na lang to the rescue ang lola. So, yung driving instructor ko ay ang company name is Alblas. Yun ang kinuha ko kasi doon din po nag-turn lane. So yun ang kinuha ko. Same kami. Medyo pricing nga lang. Sa ibang parts sa Amsterdam mura daw. I think 57 euros per lesson. O, di ba kalahati? Halos 130, 80 euros din ang tinipid. Sobrang mahal talaga dito, guys. Dito sa lugar namin mahal. Kasi medyo may kalayuan talaga sa city. But then, ang goal ko naman is matuto. Yun naman yun. At saka 2 hours naman yun, guys. So, hinihintay ko na lang yung Alplus. Medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam anong nangyayari ba. So, I hope may pasa ko siya. Naku po. Yun, guys. So, yun. First time natin to. Kasi lagi lang ako nakaangkas kay kay Lane. Dapat matuto rin ako, diba? Pero next time, wag punta kayo kung saan ng aking Disney princess, diba? So, yun ang ko. So, ang dating ng aking instructor ay 9 o'clock until 11. So, yun ang aking schedule today. Ayan, sinisipon ako, guys. Yun ang schedule ko. So, yun. So, bago ka matapos na mag-drive, o matuto mag-drive, nakagastos ka ng kalating milyon. Mahal talaga dito, guys. One of my friends, 7,000 euros ang nagastos niya. Hindi niya kasi naipasa yun at paulit-ulit daw siya. Kaya, umabot ng ganun point. Ceiling naman, naka 5,000. Sobrang mahal talaga dito, guys. Kaya, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko matuto agad. Kailangan ko talagang tandaan yung mga rules dito. Yun kasi importante yung rules. Maging familiar ka sa bawat rules. No? Yun ang mahalaga. But I hope. Tsaka, sa bawat kanto, guys, meron speed lang. Hindi ka pwede mag-drive ng 50, 30 lang. Can you imagine? Tapos, hindi mo nakita. Mag-drive ka ng 50. Wala na. Failed na. So, kailangan doon tatandaan mo din talaga. So, siling gising na pala siling. Kinakabahan talaga ako, guys. Pero good luck na lang talaga. See you later. Guys, nakapag-drive na ako. 1 hour. Pero nagkaroon kami ng problema kasi sobrang liit ko, guys. So, hirap ako dito. So, see you later. Mga kahaling tapos na 2 hours yung trial ko kanina ng drive. Ang ending, guys, nagkaroon kami ng problema. That's because of my height. Oh my goodness. Kasi, guys, ang mga sasakyan dito talaga is pang Dutch. So, matatangkat ang mga tao dito. So, ang ating pambatong Pilipinas ay hindi nga pumasa sa height.
wala naman na discrimination regarding sa height, no? They cannot expect it lang ba na maliit ako dahil hindi ko man na-mention. Nakala ko kasi, yun, they can adjust naman. Yung upuan, di ba, ganun na nakikita ko kasi kapag may, sa ate, di ba, na-adjust yung mga upuan, no? So, hindi ko na mention yun kasi sabi ko, maka-adjust naman nila yan. Yung instructor ko, guys, kasi 4'11 ako, siguro tumangkat lang sa akin ng 2 inches. Ay, guys, gusto ko na umiyak kanina. Parang ayaw na ng instructor ko na tanggapin ako. Ganun yung na-feel ko nung unang. Kasi nga, nagdadalawang isip siya. Kasi nga, hindi ko nga abot ang pedal, guys. Hindi abot ang pedal. Kaya ano ba yan? Sabi ko, 9 o'clock pumunta siya dito. Nag-coffee-coffee muna. Kasi tinawagan niya yung office. So, nagpunta kami ng office. Ako na nag-drive papuntang office. Pero siya may hawak ng pedal. Ako lang yung nag-steer. No? So, yun muna ang focus namin. Kasi, first time ko man lang mga day. So, ayun na nga, guys. No? Pagpunta namin doon, talaga in-adjust lahat ng sasakyan. Kasi kung saan ako pwedeng komportable. Kasi, 3 ang pillow na dala ko, guys. Pati yung pang-neck ko na aeroplano, dala-dala ko rin, no? Kasi nga, to support may pag-upo ba? Kasi hindi komportable talaga. Kita naman nila kapag komportable ka o hindi. Kahit hindi mo sabihin, ramdam nila kung komportable ka o hindi. So, in short, hindi nga ako komportable. Siguro, nakatatlong kami sa sakyan, no? Sana ilipat na ako sa automatic. Kasi, guys, ayoko ng automatic. Kasi yung mga sasakyan namin sa bahay, puro manual. So, may hubby advice na please take the manual, no? So, everything, natawa talaga ako. Nagtawa na ng mga tao doon kasi first time pala nila maka-encounter na ganito kaliit. Sabi ko, wala pa kanino naging customer na maliit. Sabi, ikaw lang. Ay, wala talaga, guys, no? So, nahirapan ang lola nyo. So, they adjust, pati yung steering, binaba nila, guys. Pati yung upuan, itinaas ng konti, mino-forward ng kaunti para maging komportable lang ako. Kasi, guys, yung una namin ginamit na sasakyan, ang problema ko is yung sa ulo. Parang pag ganun ang ulo mo, hindi ganun, hindi ka na nga matangkat kasi laki mo nga yung upuan. Kasi tangkat mo na yung upuan. Yun na talaga, inis talaga ako. Sabi ko, ano ba yan? Nangyangiya na ako sa height ko, oy. So, nagtawa na sila. They teasing me ba? So, sabi ko, sige, baba natin yung steering. Binaba nila yung steering kasi medyo matastas yun. Binaba nila para makita ko nga yung front ko. Kasi kung hindi ko makita, guys, baka mabangga kami ba? So, so ano ba yan? So, yun, guys. So far, so good kasi very patient talaga sila, guys. Nakita ko talaga yung passion nila, naturuan talaga ako, no? And, yun guys, natatakot lang ako kapag may kasabayan akong truck at saka bus. Yun ang kinakatakot ko. Kasi, syempre sa town namin guys, marami nagdadrive na truck at tractor. Ayan, sobrang halos sakop nila ang daan, no? Pero, kailangan ko ma-overcome yung fear ko ba? Kasi yun talaga ang number 1 na kailangan kong mapaglabanan talaga. But anyway, so far so good. And yun, na-adjust na nila. So meron na ako special na sasakyan para sa akin, no? Na ako lang mag-drive. So yung mga matatangkad, i-drive nila yung iba. Pero yung maliit sa akin talaga. So yun talaga guys, mga in-adjust talaga nila ng bongga-bongga. Ngayon mag-ask ako ng any tips, encouragement sa mga first time din na nagda-drive. Na kasi liit ko lang din guys. Kailangan ko makahanap ba ng encouragement ba sa ganitong bagay. Kasi grabe talaga pinagdaanan ng instructor ko ba. But I'm believe din talaga ako sa kanya, no? Yung patient siya. So, yun lamang, guys. And anyway, yun nga, nabanggit ko kanina, no? Sobrang mahal talaga dito, guys, ng lesson. Every lesson, 8,000. So, ilang lesson ang kailangan ko i-take sa akin? I think 20 lesson ako nito. So, kayo na lang mag-times, no? And then, hindi ko alam kung hanggang kailan, no? But I hoping na matapos ko siya ng hanggat maaga, no? Para makatipid-tipid pa kasi sobrang mahal ng lisensya dito, guys. Makakuha ng lisensya.
may nagbabayad ng 7,000, 5,000, yun. Mahal talaga guys. So, ayoko umabot tayo sa ganun kalaking halaga, no? Para lang magkaroon ng lisensya. Kung kailangan ko matuto talaga, kailangan ko matuto. So, next naming lesson ay yung road na daw. Leise weg na daw sabi niya, no? Ibig sabihin, weg is road. Yung way, no? Yung mga sign, how to... Although nakakapagliko ako, pero medyo kailangan ko mag-adjust, kailangan kong kailangan ko mas yung sakto ba. So medyo sumasayad-sayad kami kanina. So but anyway, so far so good, and natutuwa talaga ako. First time ko to guys, no? So thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.